Magandang umaga. Ako si Teacher Beth. Kumusta? Pag-aaralan natin ngayon ang paggamit ng magagalang na pananalita sa pakikipag-usap sa matatanda at pagtanggap ng panauhin. Tayo ngayon ay nasa unang linggo, ikatlong araw. Ito ay may layunin na matutuhan mo ang paggamit ng magagalang na pananalita sa pakikipag-usap sa matatanda at pagtanggap ng panauhin. Handa ka na ba? Halika, simulan mo na. Bibigyan kita ng ilang sandali upang gawin ang mga pagsubok na ito. Kulayan ng pula ang puso kung ang pangungusap ay nagpapakita ng paggalang sa nakatatanda at kulay itim naman kung hindi. Unang bilang, mano po lolo. Kulay pulang puso ang tamang sagot. Ikalawang bilang, maraming salamat po. Kulay pulang puso ang tamang sagot. Ikatlong bilang, bakit ka pumunta dito? Ang tamang sagot ay kulay itim na puso. Ikaapat, kumusta po? Kulay pulang puso ang tamang sagot. Ikalima, diyan ka na lamang sa tabi. Ang tamang sagot ay kulay itim na puso. Iguhit ang masayang mukha kung nagpapakita ng magalang na pagtanggap sa panauhin. Bibigyan kita ng ilang sandali upang sagutin ang bawat bilang. Handa ka na ba? Para sa unang bilang, ang tamang sagot ay masayang mukha. Para sa ikalawang bilang, ang tamang sagot ay masayang mukha. Tingnan mo naman ang ikatlong bilang. Ang tamang sagot ay wala siyang masayang mukha. Kaapat na bilang naman, ang tamang sagot ay wala siyang masayang mukha. At para sa huling bilang, ang tamang sagot ay masayang mukha. Iguhit ang bituin kung nagpapakita na magalang na pananalita sa pagbati at paghingi ng paumanhin. At bilog naman kung hindi. Unang bilang, kumusta? Bituin ang tamang sagot. Ikalawang bilang, magandang umaga po, Binibining Reyes. Ikinagagalak po namin kayong makita. Bituin ang tamang sagot. Ikatlo, ayoko makipag-usap sa'yo. Hindi kita kilala. Ang tamang sagot ay bilog. Ikaapat, paumanhin. Hindi ko po sinasadya. Hindi na po mauulit. Bituin ang tamang sagot. At para sa bilang 5, bakit mo ako tinitingnan? Ang tamang sagot ay bilog. Nais ko namang tingnan mo at pag-aralan ang mga larawan. Handa ka na ba? Ano ang nakikita mo sa larawan?
Ang bata ay nakikipag-usap sa kanyang lolo. Gumagamit siya ng po at opo. Ano naman ang iyong nakikita sa larawang ito? Ang larawan ay nagpapakita na magiliw na pagtanggap ng panauhin. Pinapasok at pinaupo ang mga panauhin. Ngayon naman, basahin mo ang kwentong inihanda para sa iyo. Ang Batang Magalang. Bakasyon nang dumalaw si Ana sa kanyang lolo at lola sa Mindoro. Simple lamang ngunit masaya ang buhay ng lolo at lola ni Ana sa probinsya, kaya madalas siyang magbakasyon doon. Mano po lolo, mano po lola, magandang umaga po. Kumusta po kayo? Tuwang-tuwang wika ni Ana. Mabuti naman kami, apo. Ikaw, kumusta ka? Masaya kami ng lola mo dahil naisipan mo dumalaw dito. Halika sa loob. Masayang sabi ni Lolo Ben. Pasensya na po kayo kung ngayon lang ako nakadalaw. Wala po kasing sasakyan dahil sa COVID-19. Paliwanag ni Ana. Magpahinga ka muna, Ana. Magluluto lamang ako ng ating pananghalian. Wika ni Lola Dora. Halika na, Ana. Sabay-sabay na tayo kumain. Tawag ng kanyang Lola Dora. Wow! Ang dami naman po ng pagkain. Maraming salamat po, Lola, sa masarap na adobong inyong inihanda. Nabusog po ako, sabi ni Ana. Nagustuhan mo ba ang ating kwento? Tingnan ko nga kung naunawaan mo. Sagutin ang mga sumusunod na tanong. Unang tanong, sino-sino ang mga tauhan sa kwento? Ang mga tauhan sa kwento ay sina Ana, Lolo Ben, at Lola Dora. Dalawang tanong, kailan dumalaw si Ana sa Mindoro? Dumalaw si Ana sa Mindoro noong bakasyon. Para sa ikatlong katanungan, paano mo mailalarawan ang batang si Ana? Si Ana ay isang batang magalang. Pang-apat na tanong, ano-ano ang magagalang na pananalitang ginamit sa kwento? Mano po. Magandang umaga po. Maraming salamat po. Yan ang magagalang na pananalitang ginamit sa kwento. Para sa huling katanungan, ano ang dapat tandaan sa pakikipag-usap sa matatanda? Gumamit tayo ng magagalang na pananalita sa pakikipag-usap sa nakatatanda sa atin. Ginagawa mo ba ito? Ngayon naman, sabayan mo akong basahin ang mga sumusunod na pangungusap na nabanggit sa ating kwento. Mano po, Lolo. Mano po, Lola. Kumusta po kayo? Maraming salamat po. Tuloy ka. Ano ang tawag sa mga pangungusap na binasa mo? Ang tawag dito ay magagalang na pananalitang ginagamit sa pakikipag-usap sa matatanda at pagtanggap ng panauhin. May natutuhan ka ba sa araw na ito? Ano-ano ang iyong mga natutuhan sa iyong aralin? Punan ng tamang salita ang puwang upang mabuo ang pangungusap. Piliin ang tamang sagot sa kahon.
Ang mga salita sa loob ng kahon ay matatanda, po at opo, magagalang, panauhin, at magiliw. Gumamit ng puwang na pananalita sa pakikipag-usap sa matatanda. Magagalang ang tamang sagot. Ang paggamit ng puwang sa pakikipag-usap sa matatanda ay nagpapakita ng paggalang. Ang tamang sagot ay po at opo. Patuloyin ng maayos ang mga puwang sa ating tahanan. Panauhin ang tamang sagot. Puwang na kausapin ang mga panauhin. Magalang ang tamang sagot. Panatilihin ang paggamit ng magagalang na pananalita sa pakikipag-usap sa puwang. Matatanda. Bilang isang bata, paano mo ginagawa ang pakikipag-usap sa matatanda at pagtanggap ng panauhin? Bilang isang bata, dapat gumagamit ka ng magagalang na pananalita tulad ng po at opo kapag nakikipag-usap ka sa mga matatanda. Magiliw din naman dapat tinatanggap ang mga panauhin. Pinapapasok sila at pinapaupo. Maraming salamat! Hanggang sa muli! Paalam!